Rinaldo Antonio de Cabrera, Norma Pinto de Santos Santo, J. Kelly, Michael Romeo, Corazon, Andres, Federico Alejandro, Lolita Deshaga, Rubina, Eleuterio, Joseph, Cesar, Virginia, Gian, Raquel Romy, Jose Pedro, Lucito, Adoración, Romino, Catherine, Lorenzo Salvia Jr., Norma Ibanez, Lorenzo Bonayo, Marcelino Manapo, Rosario, Salvador, Artemio, Rodolfo, Danilo, Beatriz, Romeo, Enrique, Sonia, Amanso Senior, Rufino Ramirez, Josfino Angeloro Cordova, Pepito Catherine, Antonio Daniel, Geraldina, Angelina, Tomas, Lady, Rubén Iwana, Jerry Yasky, Giselle, Carmencita, Concepcion, Feliciano Montera, Aurea Trinidad, C.A. Munoz, Teresita Rinsu Busi, Narciso Junior, Narciso Senior, Myrna, Mariano, Filipa, Francis Ali, Lorenzo, Lenora, Marcelina, Soledad, Rosalina, Remigio, Ronaldo, Domingo, Melchor, Norma, Tili, Neil Baguio, at ang mga kaluluwa na dati naglilingkod sa ating simbahan. Magsitayo po tayo lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. ang aking makaulong na nagpapita sa Biblia. At siya humihin na ng Espiritu Santo. Ang Panginoong Maria na pupunta ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kami nagpala sa babae lahat, at pinagpala naman ang ibarat na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin ang Panginoong sa lahat, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Lagi po ang alitin ng Panginoon. Magalat na sa pangkiligin ayon sa wikang. Ang Panginoong Maria na pupunta ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kami nagpala sa babae lahat, at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kapagsalita ng katawang tao, At ang ipabuhay sa atin. ang Panginoong Maria na pupunta ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kami nagpala sa babae lahat, at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Sana na Ina ng Diyos, Na kami maging dapat na pinatang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo ba ang aming mga kaluluwa sa iyong mga grasya, at iyamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakataon-taon na Yesu Cristo ang Panginoon. Ako naman sa manalas sa akin ang pagkamatay niya sa krus. Papakilabangan Panginoon ang pagkabuhay mo sa katakilaan sa dami sa pamamagitan ni Yesu Cristo ang aming Panginoon. Amen. Iwalangin sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Sa kanyang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno sa ating banal na pag-ibig ngayon, ang ating pagdating ko at ko, Reverend Father Nancy Queen.
pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat umanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga kasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalulog ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinawag mo si San Nicolas upang hanapin ang iyong paghahari sa sanlibutan, sa pumuhay na may ganap na pagmamahal. Ipagkaloob mo kami pinalalakas ng kanyang pagdarasal ay masayang makatahak sa landas ng pag-ibig mong tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Hindi sa mga anghel ipinakilala ng Diyos ang sanlibutan na naging kanyang nilikhain. Ang sanlibutan tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya ay iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sa dating panahon, siya ay pinamabago kaysa mga anghel. Ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalan marapat sa isang hari. At ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa Kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikita na papailalim sa Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit, alam natin si Jesus, pagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya ay pinapagiganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapag-ibalan. Kaya hindi niya ikinahilang tawagin sila ng mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi: Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos sa nagtugunan. Pinamahala sa anak
ang ginawa niya lahat. Ulitin ko lang lahat. Pinamahala sa anak ang ginawa niya lahat. Ikaw, oo, Panginoon namin, naganap sa lupa ang iyong lumingin. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya sa sukat mo kaninahin? Tuloy, Pinamahala sa anak ang ginawa niya lahat. nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong lumingin at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malaki at maliit. Tuloy, Pinamahala sa anak ang ginawa niya lahat. mga baka at tupa, hayop na mapanis, at lahat ng ibong nasa iyong papawid, at maging sa isla sa ilalim ng tubig. Tuloy, Pinamahala sa anak ang ginawa niya lahat. Magsitay na po ang lahat at magkailan sa mabuting paligid. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa Kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nagdilalas ang lahat. Kaya sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral? Nauutusan? Pati ang masamang espiritu?" At sinunod naman siya. At mabilis na bumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa mga liyan. Sa magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, sa magandang araw po sa inyong lahat. Natapos na ang ating pagdiriwang ng kapalahunan ng Kapaskuhan. Kaya tayo ngayon ay nasa ordinaryong panahon na kung saan marami tayong masasaksihan tungkol kay Jesus at ipapakilala
mga ginawa ni Jesus para sa tao. Narinig natin sa ating Ebanghelyo na si Jesus ay nangaral sa sinagoga. At ayon kay San Marcos, lahat ng nakarinig sa pangaral at turo ni Jesus ay namangha. Namangha sapagkat sabi nila, ang turo ni Jesus, ang mga pangaral ni Jesus ay kakaiba. Tila may kapangyarihan, hindi tulad ng sa mga eskriba. Hindi ko alam kung ano ang tinuturo ng mga eskriba na iba sa turo ni Jesus. Pero alam ng mga tao na malayo ito at sila'y magkaiba. Malalaman mo naman talaga kung sino ang magaling magturo o sino ang magaling mangaral sa hindi. Di ba? Alam natin yun, no? Kasi sabi mo, ay magaling siya. Ay hindi siya magaling. Pero parehas ng turo. Malalaman natin yun. At makikita mo kung ang isang tao ay may kredibilidad. Mararamdaman mo rin kung ang isang tao ay nangangaral ng sincero at totoo. Ganito siguro ang pinagkaiba ni Jesus sa mga eskriba. Ganon siguro, kaya alam ng mga tao. Ngunit ang mas nakamamangha ay nang pumasok ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at nagsisigaw sa sinagoga. Anong sabi niya? Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang kami ay puksain? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos. At inutusan ni Jesus ang masamang espiritu na lumabas sa tao. Tignan niyo yun. Kahit masamang espiritu, nakilala si Jesus. At talaga, masasabi natin, may kakaiba kapag si Jesus ang nagsalita. Na kahit masamang espiritu, nakikilala siya. Higit sa lahat, kahit masamang espiritu, sinusunod siya. Ito yung magandang pagnilayan natin sa araw na ito. Ito yung magandang tignan natin. No? Tignan natin sa araw na ito. Nakikilala ba o kinikilala ba natin ang mga pangaral ni Jesus? May dating ba ang tinig ni Jesus sa atin? Sa panahon ngayon, napakaraming tinig ang pwede nating marinig at mga tao nagbibigay ng aral. Kaninong tinig ang ating pinakikinggan? Nakikilala ba natin kung ito ay galing kay Jesus o hindi? Kaninong tinig ang mabilis nating pinakikinggan? Ang tinig ba na nagsasabing magsimba? O ang tinig na nagsasabing, uy, doon, may bigayan ng pera? Di ba? Kahapon, mapalad na naman tayo na meron na naman nagbigay sa atin para pasayahin ng 300 mga bata. Ay namigay. At nagpapasalamat po ako bilang Burakaroon ninyo, nagpapasalamat po na hindi tayo maubos sa mga tulong at biyaya. Nakakatuwa, no? Isang sabi mo lang, punta kayo dun. Puntahan, no? Higit pa sa 300 na pupunta. No? Pero, pansin ko, yung kampana natin, kahit ang lakas-lakas ng tunog, ano ibig sabihin ng kampana? Hindi ba? Nagtatawa, magsimba. Kahit ang lakas-lakas niyan, at hindi ganun kabilis ang punta. Yan ang magandang tignan. Nakita ko na din yan. Meron pa nagtampo. May nagtampo pa dito sa
Kasi nagpasalamat ako sa pinost natin. Bilang pasasalamat, ayaw magpakilala. Pero bilang pasasalamat, nag-post ako sa Facebook. At sabi pa ng comment, Father, kami dito sa malapit, ba't hindi nabigyan? Yung mga nasa malalayo pa ang nabigyan. Yung katabilang na simbahan, hindi nabigyan. Paisip niya ako eh. Pero pag tawagan na magsimba, yung mga nasa malapit, hindi naman pumupunta. Paano lalapit ang biyaya? Nalililig ako ng mga nasa malapit. Pero hindi ko alam kung sino po kayo. Pero kanino bang tinig? Kaninong tunog ang ating pinakikinggan? Kaninong pangaral ang ating sinusunod? Ang pangaral na nagsasabing magpatawad? O ang pangaral na nagsasabing kapag sinaktan ka, gumanti ka? Mabuti pa ang masamang espiritu sa Ebanghelyo na kilala ang tinig ni Jesus at siya'y sumunod. Pero iba, nagtetengang kawali o nagbibigay-bigihan kahit naririnig ang mga pangaral ni Jesus. Yan ang magandang tingnan. Kaninong tinig ang ating pinakikinggan? Mga kapatid, ang tinig ng Diyos bumabagabag sa ating konsensya. At ito ay nakikilala kung Diyos ang nagsasalita sa konsensya. Kapag nababagabag ang konsensya, yan ay senyales ng tinig ng Diyos. Pero kung walang pagkabag sa konsensya, sigurado ito'y nagkalyo at matigas na. Kaya tingnan, kaninong tinig ang ating pinakikinggan. Amen? Amen. Amen. Magsigayo po. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita sa atin si Kristo na may walang hanggang kapangyarihan at mga himala ng pagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng mga matibay na paniniwala. Ating sabihin sa bawat panalangin, Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Diyos na tunay na mga pangyarihan, ibuuin mo kami. Ang simbahan na may patuloy na ito ang katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tunay na mga pangyarihan, ibuuin mo kami. Ang mga pinuno sa daigdig na may isulong ang kabutihan sa kanilang gobyerno at maging maaala sa mga baklas na kasamaan sa lipunan na kanilang sinumpaang pagkukuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tunay na mga pangyarihan, ibuuin mo kami. Tayo nawa ay hindi maginghawa sa ating buhay pananalangin upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tunay na mga pangyarihan, ibuuin mo kami. Ang mga may sakit naway maging malaya sa kanilang mga pisikal at espiritual na paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tunay na mga pangyarihan, ibuuin mo kami. Ang mga tapat ay lumako, naway magtamasa ng liwanag na burang lumayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tunay na mga pangyarihan, ibuuin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tunay na mga pangyarihan, ibuuin mo kami. Ama namin nasa langit,
Nagbubunyi kami sa yaman ng iyong pag-ibig sa amin. Pagkatagatin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at samahan mo kami sa landas ng aming buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiuso ko na. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Kamaginawan mo ang iyong ito pagkahagi sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niya banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana. Ngayong si San Nicolas ay aming ginugunita at ipagdala mo kami pinalaya sa hadlang na makalupa ay tanging sa iyo lamang maging maribasa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasan na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Nicolas ay pinararanalan sa pamumuhay niya totoong kuliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pamamasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga kulirang tagapamasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang mukha ng talang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Tapos niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan ng kalis,
muli kanyang pinasalamatan. Iniyamot niyang patis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang lipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Pagdinig nito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo na namatay, si Kristo na nabuhay, si Kristo na ibabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong dinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa apuan na dugo ni Kristo ay makuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganang sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin muli ang mga kapatid namin na hinay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo kami dapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Nicolas at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa nararamdaman mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan ng pakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsunod po na. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay gagawin na ako. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pakikinabang at pakundangan kay San Nicolas na aming huwaran, itaguyod mo kami sa iyong pagmamahal at ang mabuting gawain sa aming iyong sinimulan ay lubusin mo hanggang sa araw ng pagpapahayag ni Kristo Jesus na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Hindi pa rin ako minsan makapaniwala kung gaano kagaling makinig ang Diyos. Alam niyo, ang sinasabi lang natin, sinihiling ko lang, sabi ko, sana yung mga pwede kong magbigay ng candy para sa fiesta ng Santo Niño, para sa mga bata, diba? Tinaway dumating. Kahapon, sandals, pagkain, grocery, grabe. Hindi lang umabot yung mga school supplies, pero darating pa yung school supplies. Grabe makinig ang Diyos. Grabe makinig ang mahal na ina. Kaya, ang tanong, tayo rin ba marunong makinig sa Diyos? Kaya nahihiya ako. Nahihiya ako na hindi makinig sa Diyos. Kung alam lang ng mga tao dito sa ating parokya kung gaano kagaling makinig ang mahal na inang Soledad. Pag ako'y nanulungay, kaya nabubuo na yung devotion sa akin sa mahal na ina. Nakwento ko naman sa inyo kung gaano ko ako nalambay nung pagdating ko dito. Pero tingnan nyo, hindi tayo lubos at paubos sa mga biyaya. Kung tayo'y marunong lang makinig sa Diyos, mararamdaman mo kung gaano rin kagaling makinig ang Diyos. Kaya salamat po sa mga nagbigay. Maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. Magpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Gusto po ang ating pagdiriwang may taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.